Magandang araw sa inyo mga ka-auto. So meron tayong customer, Toyota Hilux model 2005. So ang complaint ng customer ayaw mag-start. So dalawang complaint ito. So dati daw nung umaandar pa to, biglang mamamatay yung makina. At ngayon, so ayaw na po siya mag-start. So dalawang complaint niya. So galing na to sa ibang workshop. So diagnose computer daw yung problema. Kaya dinala sa atin. Nagpasikan opinion. Dinala sa atin dito. So ito po siya. So iniscan ko ito. Wala nga palang trouble code to. Walang trouble code. So subukan natin i-start. Ayun, mamamatay yung ilaw sa instrument panel pag i-start mo. Wala po siyang redondo. Walang reaction. So namamatay yung ilaw sa sa instrument panel yun, Pag ini-start ko, namamatay yung ilaw sa instrument panel. So yan po ang problema niya. Walang redondo. Namamatay yung ilaw sa instrument panel. So diagnose sa kabilang workshop, computer daw ang problema. So iano natin, mag-review tayo dito sa i-review natin kung anong talagang problema nito, kung computer ba talaga. So, review natin. So i-off natin. So doon muna tayo magsimula sa starter relay. Bakit wala siyang redondo? So ito yung niya na fuse box. So ito yung cover. So dito sa cover may yan, may mga pangalan yan. So ito yung ito yung starter relay niya, sa starter. Ito yon. Ito, so magkatabi sila sa glue. So ito yon sa ibabaw. Ito yon, ito yung starter relay niya. So ito yung babaklasin natin. So dito tayo magsimula mag-diagnose. Ipisahan na natin, babaklasin ko muna yung starter relay. May katigasan to. Ayun, tanggal ko na. Ito yung starter relay niya. So check natin dito kung merong supply. So kuha lang tayo ng tester. So meron na tayong tester dito. So ayun, i-on muna natin ang susi. Yun natin yung susi. Yun natin yung susi. So i-check natin kung may supply dito sa relay. Positive muna yung hahanapin natin. Positive. Kabila, wala siya. So dito sa taas, so meron siyang isang supply positive. So hanap tayo ng ground. Ground naman yung hanapin natin. Kung ground, ilipat lang natin yung so ground ang hanapin natin. So ito yung ground. Ito yung ground niya. Ulit lang, hindi So ito yung ground niya. So may reading siya. So may reading din yung kabila. So kung saan talaga yung ground dito. So minarkahan ko na to. Ito yung ground dito, itong may markang puti. Ito yung mismo yung ground niya. So itong sa kabila, ito yung galing sa computer. So tanggalin natin kung magre-reading pa siya. May reading siya, itong
May reading din siyang ground. May reading din siyang ground kabilaan. So hindi po pwede ganon na pareho silang ground. So hindi magkakaroon ng hindi magpa-function yung relay kung puro ground siya dito. Hindi magpa-function yung relay niyan. So na-check ko na to. Itong dito papunta to sa sa computer. So tanggalin natin yung socket doon sa computer. 'Di ba? Hindi na yan magre-reading ulit. So, ito yung computer, madilim. Madilim, so tigas. Yun. Ito yung socket niya. Ito yung socket. Kuha tayo ng ilaw. Kuha tayo ng ilaw para maliwanag. So ito yung computer niya, computer box. Ito yung ECM. Ito yun. So ito yung socket, tinanggal ko kasi dito nakakonekta yung niya. Dito nakakonekta yung kabilang niya, terminal. So ito po yun. Ito po yung linya niya papunta sa terminal doon sa relay. So tinanggal ko. So i-check natin kung magre-reading ba yun ulit. I-check natin ulit kung magre-reading ba yung isang linya. Magre-reading ba siya? Ulit natanggal yung natin. Sira na kasi yung tester natin. Yung test probe niya wala na. So ayun wala na po siya. Hindi na po siya nag-reading ng 12 volts. So ibig sabihin ito po yung pinaka-ground niya. Ito po yung pinaka-ground niya, itong kabilang linya, yung may markang puti, yan po yung pinaka-ground niya. Ground. So itong linya dito, papunta po yan sa computer. Itong linya dito, papuntang computer. So dapat dito, para gumana yung relay, dapat ito magiging positive. Dapat magiging positive yung sa computer, yung output niya, positive papunta dito sa relay para gumana yung relay. So yan po. So wala siya ditong So nasubukan ko na to, ini-start doon, so wala siyang output dito, walang output na positive. Wala siyang output na positive. So nag-testing na rin ako. So itong dito sa kabila, ito yung sa load side. Ito yung sa load side. So nag-direct na ako dito, so umaandar naman siya. So itong relay, na-testing ko na itong relay, na-testing ko na to. So okay po itong relay, walang problema sa relay. So ang kulang lang dito, positive galing sa computer. So ngayon, nagtingin ako sa wiring diagram nito. So dito ako sa ignition switch. So ito yung ignition switch. Nagbaklas na ako ng cover dito. So ito yung ignition switch niya. So kuha lang tayo ng wire. So kuha muna tayo ng wire. Meron na tayong wire. So ilagay lang natin sa positive yung wire natin. Ilagay na. So ito yung wire natin. So punta tayo dito sa loob, sa driver side. So check natin yung ignition switch. Na-check ko na tong ignition switch. Saglit lang, kailangan natin ng ilaw kasi madilim doon sa loob. So kuha tayo ng ilaw para maliwanag ang bukas. Mahirap talagang mag-vlog mga ka-auto na walang taga-video. So mahirap po. Ayan, may ilaw na siya. So ito po yung ignition switch niya.
Tiglit lang. Ito po yung ignition switch niya. Ito po yung ignition switch niya. Ignition switch. So na-check ko na tong mga wire dito. So meron naman siyang ignition on, may supply siya, may ignition on, may ECC accessories. So tinisting ko na rin dito. Pag start, so wala siya, walang output. Pag start mo ng susi, wala siyang output dito. So kaya ngayon, ang gagawin ko, itong wire na to, nakakabit na to doon sa battery, yung kabilang dulo. So ngayon, dadirect ko. Ida-direct ko mismo siya. Kung aandar ba siya? Kung aandar siya, ibig sabihin walang problema sa computer. Ayan, okay. Ayan, so tinusok na ng karayom. So ito, may karayom na ako. Ano nga natin kung neutral ba to? So neutral po, neutral. So paandarin natin. Ay, ilagay nga pala natin yung relay. Hindi yata nalagay. Ilagay muna natin yung relay. Yung relay. Hindi under yun kung walang relay. Yun. Ilagay natin relay. At saka yung ano pala, sakit ng computer. Kalimutan ko palang ikabit. So kabit natin. Paano under kung hindi nakakabit to? Ayun, nakabit ko na. So direct natin doon sa ignition switch kung under siya o hindi. So ngayon, direct-an ko na mga kauto. So dito ngayon mga kauto, hirap talagang kumita. Paano ba to? Hirap maghawak ng cellphone. Saan ba yan? Itong black white, yan po yung sa start niya. So tusukin natin, yan o. Yan po siya. So kailangan muna natin i-delete yung, ayun, umandar na. Patay. Matay ulit. So ibig sabihin wala tayong problema sa computer. Wala tayong problema sa computer. Ignition switch po, kasi umandar naman siya na naka-direct. Yung ignition switch ang sira dyan. So antayin lang natin yung parts nito mga ka-auto. Antayin natin yung parts nito. So antayin lang natin yung parts nito mga ka-auto. Mga ka-auto, bombahan muna natin yung pump niya kasi namamatay siya. Bombahan muna natin. Ayun, tumigas na kasi kanina nagredondo na siya, so hindi na tumuloy yung andar niya. Umandar siya pero namatay kaagad. So bombahan muna natin. So subukan natin ulit kung tuloy-tuloy na ba yung andar niya. Tusukin natin ulit ng karayom. So ito na. So ito na siya. So saan na ba yun? Ito. Saan ba to? Ang hirap. So ito. Itong black white po. Yun, andara po siya. Matay ulit. Oy. Bomba mo na, bomba. Saglit lang. Pick upan lang natin para tumuloy yung andar. Oy, namamatay talaga siya. So yan po ang problema niya. So yan po ang namamatay siya. So andar na siya.
nung binunot natin yung computer, baka may lumabas na code. Pero ngayon, umandar na siya, tuloy-tuloy na yung andar niya. So yan po mga ka-auto. So ignition switch po tayo. So wala tayong problema sa computer. Wala po tayong problema sa computer niya mga ka-auto. So confirm po. Ignition switch. So antayin natin yung parts dito. Ano, tuloy-tuloy na yung andar niya. So yan lang po mga ka-auto. So hantay lang tayo sa parts nito para ma-install na natin yung ignition switch niya. Mga ka-auto, dumating na yung parts sa Toyota Hilux. Toyota Hilux model 2005. So ignition switch, ito yung luma. So ito yung bago. 7 pin. So 7 pin. So parehas lahat. Pati yung lock, parehas. So ikakabit na po natin itong bago. Kabit na po natin itong bago mga ka-auto. Ayun, nasaksak na po natin. So yung wire, ayun. So saksak na po natin mga ka-auto. So kumpleto po ang ano dito mga ka-auto, supply sa ignition switch, kumpleto ang supply. So ayun, paandarin natin para masubukan sa susi. Okay. So start, neutral. Yun o. Paandar na po mga ka-auto. So ang isang problema nito, kusang namamatay. So kukunin na daw ng customer kasi gagamitin niya. So hayaan na daw muna yung ano, namamatay kasi gagamitin na niya. Kukunin na to niya ngayon kasi hindi pa natin na-diagnose yung ano niya, kusang namamatay. So okay na po ito mga ka-auto. Thank you for watching.